Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, 20 ng Disyembre 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa stop. So, ang pinakamagagawa natin, sabi ko sa ating mga direktor, post natin yung book penalty ng batas. Ang mahirap nga dyan, habang inindigan, preventive suspension yan, 90 days. Mga taxi driver na nang iisnab ng mga pasahero, sinita ng LTO. Habang paghahanda sa Christmas Exodus, puspusan na. 5.768 trillion peso national budget para sa 2024. Nilagdaan na ng Pangulo. Lalaki naman po ako kausap eh. Okay. So, palabra de honor yun eh. Senator Francis Tolentino, itinangging may kinalaman sa 2025 elections ang pagalis bilang Senate Blue Ribbon Chairman. Dating Duterte advisor, hindi raw lilipat ng partido. At araw-araw, Pasko sa puso mo. Ramdam na sa taunang UP Lantern Parade. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bilang na ang mga araw ng isnaberong taxi drivers sa gitna ng holiday rush. Ito ay matapos simula ng LTO ang paninita ng mga nang-iisnab na driver o kaya naman yung mga nangongontrata. Kaugnay nito, all systems go na ang PTEX sa Christmas Exodus. May balitang A to Z si Ace Cruz. Todo tanggi ang taxi driver na ito nang komprontahin ni LTO Chief Vigor Mendoza II matapos na isnabin ang buwaparang pasahero sa labas na isang mall sa Quezon City. Wala pa. Hindi pa po kami nag-uusap. Ako po hindi tumatanggi ng pasahero kahit saan. Basta't nasa tama. Pwede po ba yun? Naitasagay ko siya na tumatawid siya ng tawiran. Tatabi lang tapos sasabihin tinanggihan ko na. Hinarang din ng LTO enforcers ang taxi driver nito habang nasasagawa ng Oplan Pasaway. Pero rason niya, kasi po hindi naman po galing sa pila tapos pumayag naman po sila. Parang pag kunting parang dagdag lang ng sa traffic po. Kasi sobrang hirap din ng biyahe po. Siyempre pag nagmamadali ka, di ba? O ganun talaga eh. Ano na yan natin dito sa Maynila eh. maharap sa patong-patong na reklamo ang nasitang taxi driver na bukod sa ticket at multa, pwede pang masuspindi sa pagbiyahe. This has to stop. So, ang pinakamagagawa natin, sabi ko sa ating mga direktor, impose natin yung buong penalty ng batas. Ang mahirap nga dyan, habang hinihiringan, preventive suspension niya, 90 days. Diba? Kung matapos ka agad ng hearing, kung kaya nasasabihin nila, gagarahin na sila, papatunayan nila yan. We will refer it also to the LTFRB, no? As far as the franchise is concerned. I-check rin natin kung buhay pa prangkisa nila. Nasita rin na LTO ang ilang habal na todo tanggi pa. Nakiusap lang po. Hindi po ako nag-aabal, sir. Makakaawa lang po ako, sir. Oo nga. Natid ko lang po yung asawa ko, sir, sa Isabel niyo, sir. Tapos pauwi na po, nagmakaawa pa yung pasahero, Tapos, sir. alam natin, maraming dito sa SM Norte. Nagmamakaawa po ako, sir. Pwede naman po yung mag-apply sa MC Taxi. May pamamaraan naman yan, bukas naman yan. Private to eh. Alam mo, may pound pa to. Kaugnay niyan, magpapatuloy ang Special Operations ng LTO para masawata ang mga dagdag pahirap sa commuter ngayong holiday rush. Handa rin daw ang hensya na makipag-ugnayan sa transport agencies para mapabuti ang commuting public. Samantala, all systems go na ang PTEX ngayong Christmas Exodus. Nakipag-usap din po tayo sa DOTR, sa LTFRB to make sure na mag-i-issue po sila, mana-issue ng mga special permits. Ang kagandahan lang nito, mag-i-issue na sila ng special permits and on the ground, mag-i-issue pa rin po ng yung mga personnel nila will be at PITX para kung kinakailangan ng additional rescue units, makakapag-issue po agad ng special permit right there and then. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinaghahandaan na ng Toll Regulatory Board ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga expressway ngayong paparating na Kapaskuhan. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, inaasahan nilang tataas ng 20% ang mga sasakyang daraan sa NLEX at SLEX. Kaya naman para makagaan sa daloy ng trapiko, bubuksan ang lahat ng toll booth sa lahat ng expressway sa bansa. Tiniyak naman ng TRB na nakahanda ang kanilang emergency services sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aksidente.
Merry ang Pasko nang aabot sa 104 na persons deprived of liberty na pinalaya na ng Bureau of Corrections 5 araw bago ang Pasko. Ilan sa kanila nag-bail, ang iba acquitted. May nabigyan rin ng parole habang naabot na ng iba pa ang maximum sentence nila. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., nasa 11,000 PDL ang napakawalan ngayong taon. Bago sila pinalaya, dumaan muna sila sa Reformation at Release Program kung saan sila ay nabigyan ng pagsasanay sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang pag-release through executive clemency, dumadaan niya sa Board of Pardons and Parole. Itong Board of Pardons and Parole, ito ay composed of different representatives from different sectors. And talagang dumadaan yan sa, kumbaga, butas ng karayom. And in the end, it's still the prerogative of the President. Recommendatory lang kasi ang board eh. So kung ang tanong is gaano siya kahirap, sa totoo lang mahirap. So increase the releases and decrease yung input. Nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang seremonya sa Malacanang ang 5.768 trillion peso budget para sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, tutugon ang 2024 budget sa mga hakbang para makamit ang socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Hindi kasama rito ang confidential fund ng ilang civilian agencies. Kabilang na dito ang Office of the Vice President at Department of Education na kasama sa mga nari-align ng budget bilang CIF ng mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Habang nanguna naman ang DepEd, Transport Department at DND sa mga ahensyang pinakamalaki ang itinaas sa pondo. Ang 2024 budget ay katumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa at halos 10% mas mataas kaysa sa pondong inilaan ngayong 2023. Good fiscal stewardship imposes upon us the discipline not to be led into the temptation of bloating what we owe. Good government dictates upon us the duty to spend the appropriations we have cobbled together for the correct purposes, the right way, on time, and on budget. Pinangalanan na at nanumpa sa pwesto ang 4 na bagong direktor ng Maharlika Investment Corporation na siyang mamamahala sa Maharlika Investment Fund. Kabilang dito ang matagal ng officer ng Asian Development Bank na si Vicky Castillo Tan at ang corporate veterans na sina Andrew Jerome Gan at Herman Rechauco. Makasama rin nila ang kasulukuyang direktor ng Radio Philippines Network o RPN9 na si Roman Felipe Reyes. Matatanda ang una ng itinalaga ng Pangulong Marcos si Rafael Consing Jr. bilang President at CEO ng MIC. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong mga nakalatag na proyekto ang gobyerno para sa mga overseas Filipino workers. Sa OFW Family Day sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na kasama sa target ng administrasyon ang pagpapaunlad pa sa buhay ng mga OFW at pagtulong sa kanilang mga pamilya. Muli rin itong kinilala ang kontribusyon ng mga kababayan sa labas ng bansa sa pagunlad ng ekonomiya. Umasa ito na darating ang pagkakataong hindi nakakailanganin pa ng mga Pinoy na mag-abroad dahil sa kahirapan. Nais ko ring ipabatid sa inyo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagkilos upang maipabuti ang inyong kalagayan. Marami pang proyekto ang nakapila at kahit ang mga kasalukuyang programa ay pagagandahin pa natin. Umaasa po akong susulitin ninyo at gagamitin ng wasto ang mga benepisyong ito. Tinatanggi ni Senator Francis Tolentino na patungkol sa 2025 elections ang kanyang pag-alis bilang Senate Blue Ribbon Chairman, habang nanindigan rin ito na hindi ito lilipat ng partido. May balitang A to Z si Kim Salinas. Walang kinalaman sa 2025 midterm elections. Ito ang nilinaw ni Senator Francis Tolentino matapos kumpirmahin ang pagbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng senador, matagal na nitong napag-usapan sa liderato ng Senado na limitado lang ang kanyang panahon sa pamumuno sa isa sa pinakamakapangyarihang komite sa mataas na kapulungan. May commitment talaga.
Lalaki naman po ako kausap eh. Okay. So, palabra de honor yun eh. Okay. Usapan, 1 taon kalahati. Kaya mo tinanggap. Wala nang interpretation yung 1 taon at kalahati. Pagbobotohan pa kung sino ang papalit kay Tolentino pero karaniwan raw ay abogado ang nauupo sa naturang pwesto. Handa rin daw si Tolentino na tumulong sa susunod na Blue Ribbon Chair. Wala naman akong monopolya sa paghawak ng Blue Ribbon. Maraming karapat-dapat, maraming may kakayahan, mas magagaling. At dapat sila po ay manukulan din doon. Sa kabila ng maikling panahon na ipinagmalaki din ng senador ang kanyang mga accomplishments sa komite, lalo na sa kasagsagan ng usapin sa sugar importation. How many officials have been suspended How many? this year? How many? Madami Present na. administration. Yes, yung iba silent lang. Oo. Yung iba, yes, we start with our first investigation in sugar. Nariyan rin ang isyu ng laptop deal ng DepEd na maraming undersecretaries ng kagawaran ang natanggal. Samantala, naninindigan naman ang dating political advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananatili itong kaalyado ni Duterte sa PDP Laban Party. Yan ay kahit na 4 na lamang sila sa Senado na magkakapartido at nagsilipatan na rin sa ibang partido ang maraming miyembro nito sa Kongreso. Hindi pa rin ako eh. Siguro normal yun. Normal yun. Whoever is the speaker will command the greater number of troops within the House. So, historically, it has, because of our multi-party system, historically, it will always evolve that way. Sa ngayon, naka-holiday break pa ang Senado at nakatakdang magbalik sesyon sa January 2022-2024. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Good news sa mga taga-South. Unti-unti nang nabubuo ang extension project ng LRT-1 na magdurugtong sa Cavite sa Metro Manila. Sa anunsyo ng Light Rail Manila Corporation, matagumpay na nakumpleto ang kauna-unahang test run ng LRT Line 1 Cavite extension mula sa Redemptorist Station o Baclaran, Pasay hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque. Tumakbo ang test run gamit ang second generation train set sa bilis na 4.5 km per hour. Base sa LRMC, tuloy-tuloy ang development sa 6.7 kilometer na bahagi ng Phase 1 ng proyekto at target itong makumpleto sa susunod na taon. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Gibochudoro Jr. ang bagong biling air surveillance radar system sa Japan. Nasa 5.5 billion pesos ang pondo ng gobyerno para sa 4 na radar unit, 3 radar units at 1 mobile radar unit. Kasama rin sa binili ng pamahalaan ang radar tower at radome, command and control building, communications infrastructure, electric power generator building at garahe para sa mobile radar at mga sasakyan. May kapasidad ito na nakadetect ng dayuhang eroplano at barko ng mahigit 300 nautical miles. Ayon kay Chodoro, bahagi ito ng AFP Modernization Program para maprotektahan at mapangalagaan ang teritoryo ng bansa. Importante po ito dahil makikita po natin sa layo ng 300 nautical miles ang mga intrusion sa ating airspace, no? Kaugnay ng iba pang mga sistema, magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. Aabot sa 1,000 pamilya at 500 bata ang nabiyayaan ng Eco Bag of Hope sa ilalim ng outreach program ng Elevation sa Tanay Rizal. Katuwang ang Light TV Foundation na bigyan ng groceries, school supplies at reading materials ang mga beneficiaries sa Barangay Daraitan. Target ng Elevation at Light TV Foundation na palawakin pa ang naabot ng biyaya sa pamamagitan ng ganitong mga programa na isinasagawa kada quarter ng taon. Susunod sa Balitang A to Z Sports, Carl Eldrew Yulo, wagi ng 7 gintong medalya. At naghahabol pa rin ba sa ibibigay na regalo sa mga inaanak? Warehouse sale ng laruan sa QC, abot 80% ang diskwento. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Mga ninong at ninang, bago pa pumila ang inyong mga inaanak, may panregalo na ba kayo? Kung wala pa, swak sa inyo ang warehouse sale ng mga laruan sa Quezon City na hanggang 80% ang diskwento. Saan ba yan? Alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. 5 araw na lang Pasko na. Nakapamili ka na ba ng panregalo mo? Swak sa'yo ang Kids Craze Warehouse Sale sa Quezon City na bukod sa malapit lang, mering-meri ang presyo dahil up to 80% ng sale dito. Nariyan ang sikat na laruang pambabae gaya ng dolls o kaya naman panlalaki na kotse-kotsihan. Yes, kasi dito tambakan ng mga branded toys like Hot Wheels, Barbie. Since tambakan siya from warehouse mismo, mas malaki talaga yung discount. Walang patong from other retailers. Gaya ng taon-taon na pupunta rito na si Luis. Palibhasa ay busy sa pagiging working mom, hindi raw talaga maiwasang mag-last minute shopping. Kasi worth it naman yung deals nila. Kaysa sa mga mall. Oo, compared sa mall. Malaki yung difference dito. Tapos magaganda naman, maayos naman. So, At dahil warehouse sale, maingat daw kung mamili si Mami Luis para dekalidad at nasa maayos pa ring lagay ang ipanreregalong laruan. tapos yung iba naman, parang kunwari, dirty lang yung boxes, iwa-wipe mo lang, okay na, ganun. Okay naman siya. Siyempre, kailangan pagkasya yun Ang budget, ang bonus, ang 13th month. Yan din ang habol ni Mena na hindi na makipagsiksikan pa sa gaya niyang last minute shopper. Yung worth it pagka malaki yung discount. Kasi usually pag sa mall naman naka-sale din naman. Pero syempre dito parang straightforward. Parang laruan lang talaga yung pinunta. Kasi pag sa mall syempre marami tao din. Magtatagal ang malaki ang Kids Craze Warehouse Sale hanggang Biyernes. Pero asahan daw na patuloy ang pag-restock nila ng iba't ibang mura at dekalidad na laruang pambata. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naghain ng temporary restraining order sina Piston National President Modi Floranda, Jason Fahi Lagutan, Bayan Muna Party List National Capital Region Coordinator Gaylord Despuez at iba pa sa Korte Suprema ngayong araw. Batay sa petisyon, ang mandatory consolidation requirement ay labag sa konstitusyonal na karapatan sa freedom of association. Samantala, una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang deadline sa PUV consolidation dahil umabot na raw sa halos 70% ng mga jeepney driver at operator ang tumalima sa inisyatibo ng gobyerno. 300 pamilya ang nawalan ng tirahan sa isang sunog na sumiklab sa Kapulong Street, Tondo, Maynila kagabi. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, pasado alas 9 ng gabi nang magsimula ang sunog at mabilis rin na kumalat dahil sa magkakatikit ang mga bahay. Dagdag na ahensya, umabot sa ikalimang alarma ang sunog at hindi bababa sa 20 fire truck ang rumisponde. Kaya naman, tumagal ng halos 5 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ninataya namang nasa 1.5 million pesos ang kabuang pinsala ng sunog at wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Sa huli nagpaalala ang BFP sa publiko para makaiwas na rin sa sunog na ugaliing patayin ng mga nakasaksak na kuryente bago umalis ng bahay. Huwag po nating ihahayaan yung mga nakasaksak natin na iiwan natin at charge ang mga gadgets natin, iiwan natin sa mga flammable areas. Tingnan natin na hindi nakababad ito. I-secure natin. Pag maninigarilyo po, siguraduhin po natin na hindi natin itatapon kung saan-saan. Balak kumapila ng SMNI sa desisyon ng Movie Television Review and Classification Board na pagsususpindi sa dalawa nitong programa kasama ang Gikan sa Masa para sa Masa na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Laban kasama ang bayan ni Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. 14 na araw ipinataw na suspension sa mga naturang programa. Sibak na sa pwesto ang dalawang QCPD pulis na may kaugnayan sa pagpapakalat ng video ni Ronald Valdez nakuha sa pagresponde sa aktor noong December 17. Agad namang pinaimbestigahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang insidente at pinatitiyak ang aksyon sa mga mapatutunayang sangkot sa pagkalat ng video.
Nakaban ngayon sa Malaysia ang pagdaong ng mga barko ng Israel sa kanilang mga pantalan. Bahagi ito ng pagtutol sa pag-atake ng Israel sa Gaza kung saan damay ang mga sibilyan. Ayon kay Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim, patuloy kasing binabaliwala ng Israel ang humanitarian principles at international law. Mababatid na patuloy ang opensiba ng Israel sa militanteng grupong Hamas, pero dahil nasa Gaza ang mga ito, apektado maging ang mga sibilyan. Nagwagi ng hindi lang isa kundi 7 gintong medalya si Carl Eldrew Yulo sa katatapos lang na Batang Pinoy para sa Men's Artistic Gymnastics nitong Miyerkules. Nangibabaw ang husay nito sa Boys Figure Juniors na NBA sa kategorya naman ng 14 to 17 at nanguna sa lahat ng individual events gaya ng vault, steel rings, floor exercise, high at parallel bar, pommel horse at maging ang individual all-around na ginanap naman sa Gap Gym sa Intramuros. Maaaring makuha ni Eldrew Yulo ang ika-8 ginto habang hinihintay ang opisyal na resulta ng team event. Maaari rin itong sumali sa seniors event sa Philippine National Games sa Webes. Si Eldrew Yulo ang nakababatang kapatid ng Olympian na si Carlos Yulo. At araw-araw Pasko sa puso mo, mga nagningning sa UP Lantern Parade, silipin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga naglalakihan at makukulay na mga parol ang bumida sa taunang Lantern Parade ng UP Diliman. Karamihan sa mga parol ay gawa ng mga malikhaing estudyante ng UP at mga natatanging guro nito. Ang kani-kanilang mensaheng nais ipabatid sa likod ng mga parol, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Konsensya ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Alas 5:00 ng hapon ay nagtipon-tipon ang mga estudyante at guro ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Lahat sila masasayang pumila papunta sa loob ng University Oval para sa taunang tradisyon ng UP Lantern Parade. Ibinida nila ang kani-kanilang mga entry sa paligsahan ng parada ng mga parol. 17 na mga naglalakihang parol ang ipinarada ng bawat kinatawan ng mga departamento ng UP. Kasi nakita natin na kailangan talagang mag-ipon ng sapat na lakas para talagang harapin yung panibagong media landscape, no, na ginagampanan pa rin yung tungkulin ng aming kolehiyo na talagang magsulong ng medyang malaya. Nirepresent din po niya mobility, globalization. So madami po siyang mga mahalaga po, or isa po sa mga inaaral po talaga namin is yung kahalagahan ng binta or ng bangka sa Philippine culture. Hindi rin nagpahuli ang mga guro ng UP. Itong entry ay para sa mga makabagong lakas paggawa. Itong aming parol ng UP Soler. Sabihin yung mga delivery riders, no, yun ang nire-representa niya. Habang ang UP Pep Squad naman ay sumayaw sa pila bago ang mismong parada. Nagpasiklaban din ng dance number ang bawat departamento. Love is in the air naman ang peg para sa ilang mga estudyante kanina, lalo na ang magjowang ito na sweet na nagde-date habang magkaakbay na nanonood ng mga parol entries. Ano naman, since Lantern Parade, wala lang, parang year-ender, parang pag-celebrate na lang din na tapos na yung year. Tapos ayun, enjoy lang. Nag-exchange gift na rin kami kanina, tapos nagsimbang gabi na rin. So ayun, last na namin bago kami umuwi sa mga probinsya namin. Ang ilang alumni naman ng universidad, ang UP Lantern Parade ang napiling bonding place habang kasama ang kanyang natatanging alaga na survivor ng pang-aabuso. Nag-aabang ng Lantern Parade. Dumating kami dito mga alas 5. Yung girlfriend ko, pamangkin niya at ang dalawa naming aso. Aabot din sa 50,000 ng mga individual ang mga nakisaya sa naturang tradisyon na nagsimula noong 1922 pa. Hindi talaga ito year-end eh. Actually, it starts, it dictates kung ano yung magiging coming year ng UP para sa community. No? Kaya yung team namin na panibagong lakas, hindi ito yung panibagong lakas na nakita natin
this 2023. Pero bukod sa palamuti, may layunin din ang naturang parada. Ang sinasabi namin kasi dito, yung tema, bukod sa paalala sa mga taga-UP, ano na rin, no? Pagpapaano sa kanila na paigtingin pa natin yung serbisyo publiko, paigtingin yung pag-aaral, paigtingin yung research. Kumbaga, meron kang renewed energy at the same time, a renewed commitment. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghano. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng US na si James Garfield. Ayon sa kanya, kung sino ang kumokontrol sa supply ng salapi ng bayan, siya rin ang may kontrol sa bayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Kung noon naiinip na tayo sa paghihintay, simula po ngayon, 5 araw na lang, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.